Tapi sadar juga ng katagumpayan sa bawat isa. Ito pong aming dalangin. Lalo na po sa oras ng aming pagsamba sa umaging ito. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen at amen. Hallelujah, Panginoon. Atin pong buksan ang ating mga puso upang sambahin ang Panginoon. Good Shepherd, I know your voice. Your gentle whispers guides my way. Spirit of God, come flow through me. Abba Father, my life is yours. You are the way, the truth and life. Let my life manifest your power. Spirit of God, fall afresh on me. Change all of me that's not of you. Spirit of God, consume my life. Take every part of me. Use it for your glory. Eternal God, have your way. May your kingdom come on this earth. Refined as fire, please burn through me. Purified and holy, I stand for you. And you are the way, the truth and the light. Let my life manifest your power. Spirit of God, fall fresh on me. Change
cold and touch my lips. Fill me and take the cold and touch my lips. Ang buhay ko para sa iyo, Lord. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. 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 All yung sa'yo, sumasamo. Ako'y nananalig sa'yo. Tulungan mo ako, Jesus. Mabuhay ng tapat sa'yo. O Diyos, sa'yo sumasamo. Ako'y nananalig sa'yo. Tulungan mo ako, Jesus. Mabuhay ng tapat sa'yo. Gagamitin mo ako, Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Buksan po natin ating mga Biblia. Awit 119, verse 73. Awit 119, verse 73. Nakita na po? Yes, ating pong basahin. Ang katarungan ng kautusan ni Yahweh. Nilikha mo ako, O Yahweh, ako'y iyong iningatan. Bigyan ako ng unawa upang batas mo'y malaman. Ang sayo'y natatakot kapag ako ay nakita. Matutuwa sa lingkod mong sayo ay umaasa. Nababatid ko, O Yahweh, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako ng iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahan nasa iyong kautusan. Ang hambog na naninira sa lingkod mo ay hiyain. Sa aral mo ako na may magbubulay na taimtim. Sa akin ay magsilapit, ang sayo ay may takot, maging yung mga tao na alam ang iyong utos. Sana ilubos kong masunod ang buo mong kautusan, upang hindi mapahiyat, tamuhin ko ang tagumpay. Thank you, Lord. Kaya tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami ngayong umaga sa iyo dahil tagumpay kami na nakarating sa iyong bahay-sambahan ng walang abalang nangyari, Panginoon. Lord, pakalinisin mo nga po, Panginoon, ang aming mga puso bago kami tuluyan na magpuri sa iyo. Makaabot sa iyong kataas-taasan ng aming mga papuri at pagsamba, Panginoon. Tulungan mo nga po ang bawat isa na patuloy na masaliksik ang iyong mga salita sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Dahil ito'y nagiging sandata namin, Panginoon, sa paglakad namin sa mundong ito, Panginoon. Lord, patuloy kami na mabubuhay sa iyong salita. Patuloy kami na maglilingkod sa iyo. Patuloy kaming aasa ng katagumpayan sa iyo, O God. Lord, maraming salamat po
Patuloy namin na itinataas ang lahat ng gagamitin mo ngayong oras na ito. Ikaw ang manguna sa aming Panginoon. Ilagay mo ang aming puso, Panginoon, sa pagpurit, pagsamba sa iyo. Itinataas po namin ang iyong pangalan sa pinakamataas, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen! Hallelujah! Huwag po tayong mahiyang sumayaw, itaas sa ating kamay dahil ito po ang oras na sasambay natin ng Diyos dahil nagpapasalamat tayo, napakabuti ng Diyos. Amen! Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa daraw ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa daraw ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa daraw ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Tunay na hinahanap ka ng puso namin, Lord! Maraming salamat! Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa galaw ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa galaw ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Amen! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita,
dakila mo, Lord. Tunay na karapat dapat ka, Lord, na sambahin, Lord. Hanggang sa huling paghinga namin, Lord, ang kadakilaan mo lang ang babigkasin ng aming mga labi, Lord God. Your praises, Lord God. Napakadakila, Lord. Praises will forever be on our lips, Lord. Maraming salamat, Lord God. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya, ang iyong buhay. Hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuting magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, Lord God. At tinig mo ang siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Lord. Ika'y
Amen. Wala nang hihigit. Amen. Wala nang pinakamataas pa sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti mong Diyos. Wala kang katulad, aming Ama sa langit. Wala kang tulad ng iyong pagmamahal sa iyong mga nilikha. At wala rin katumbas ang pag-ibig na ibinigay ng iyong bugtong na anak para sa amin. Ang ibigay ang kanyang sarili, kapalit ng aming mga kasalanan, at paging dapatin mo kami sa iyong harapan. Nagpupuri po kami, Panginoon. Nagpapasalamat, kaya't karapat dapat kang patuloy na sambahin ng bawat labi, ng bawat tuhod, ng bawat isa na iyo po mga tinawag sa kanya-kanyang pangalan. Nagagalak ang aming puso na kami sama-sama ngayon nagtitipon. Pinarangalan ka at patuloy na paparangalan sa natitira pa namin mga buhay. Nagpupuri kami, nagpapasalamat. Hindi mo lang kami basta tinawag, kundi tinawag mo rin kami mga kapatid. Hindi lang basta lingkod, kundi tinawag mo kaming kamanggagawa. Nagagalak ang aming puso sa pakikibahagi sa iyong kagandahang loob sa bawat isa. Narito kami, Panginoon, paging dapatin mong patuluyan at pagpalain sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen po. So, na-bless po ba tayo sa ating praise and worship ngayong umagang ito? Sumigaw nga po ng malakas na amen ang pinagpala ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah, Lord. Marami pong salamat. So, ngayon po, dadako tayo sa isang bahagi ng ating service. Ito po ay ang pagkakaloob. So, makibukas po kayo sa akin sa Isaiah chapter 6. Ay, Mateo po pala. Mateo chapter 6. Chapter 6 verse 1 to 4 po. Nakita na po? 6 po, 6. Mateo 6, 1 to 4. Nakita na po? Amen po. So, wag po tayong papayag na hindi natin mababasa ang salita ng Panginoon. Kung yung wala po kayong Bible, meron po tayong mga Bible sa likod, pwede po kayong kumuha. So, sabi po dito, Mateo chapter 6 verse 1, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakit ng tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos at gagantimpalaan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Amen po. So, pagdating po sa ating pagkakaloob, ang nais po ng Panginoon ay ang puso na pure. So, wala po siyang hinihinging kahit anong hidden agenda or wala po siyang hinihinging kahit na ano, kundi ang puso mo lang na sumusunod. Ang puso po kasi na sumusunod ay isa ng magandang kaloob para sa Panginoon. Kahit pa anong hawak mo, kahit pa yan ay napakaliit lamang na halaga pagdating sa pagkakaloob, wala pong kaso yun sa Panginoon. Ang importante po sa Kanya, yung puso mo, yung puso mong bukal sa loob yung pagbibigay. At ilang beses na rin pong nasabi sa atin na kapag ang puso mo yung nagbigay, ibinigay mo ng lahat. Amen po. So, sa umagang ito po, ang nais po ng Panginoon ay tayo ay magkaloob ng kung ano ang nasa sa ating puso. Hindi po mahalaga kung ano ang hawak mo ngayon, basta ibigay mo po yan sa Panginoon. Tayo po ay magkaloob.
Ayun po. So, atin pong ituon ng ating kamay sa ating mga kaloob. Hallelujah, O God. Lord, sa umagang ito, truly, Panginoon, Ikaw yung everything sa buhay namin, O God. Na kung meron kaming Jesus sa buhay namin, hindi importante, Panginoon, kung ano yung wala kami. Dahil meron kaming Ikaw at meron kaming lahat pag Ikaw ang nasa buhay namin, Panginoon. Kaya ang mga kaloob na ito, Panginoon, ay isa lamang tanda ng aming pagsunod sa lahat, Panginoon, ng ipinag-uutos mo sa amin. At ang kaloob na ito, Lord God, ay galing sa aming mga puso. Dahil sabi mo nga po, Panginoon, ang pusong sumusunod at nagbibigay, mas nais mo ito kaysa sa puso, Panginoon, ng napeke at walang pag-ibig, Lord. Sa umagang ito, ang mga kaloob po na ito itinataas namin. Pagpalain mo nga po ito, O God. Ikaw nga po ang gumamit sa parang iyong nais at ikaw po, Panginoon, ang patuloy na makita at makita sa bahay-sambahang ito, O God. Wala nga pong kahit sinong pangalan ang dapat na itaas at dapat na maluwalhati. Maging sa mga kaloob na ito, ikaw lamang at ikaw, Panginoon. Tanging pangalan mo lang ang itataas namin at dadakilain. Salamat po sa mga kaloob na ito. Sa iyo po ang papuri pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ang ating pong talatang bubuksan. Tayo pong lahat ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ni Daniel, chapter 3, verse 1 to 12. Pwede bang dito na natin, para dito na lang basahin? Mababasa ba? Ayan. Sige po, dito na lang po natin sabay-sabay na basahin. David, pwedeng ikaw ang magbasa? Tapos susunod na lang sila. Ito na lang yung naka-flash. Ibang salin po yan, pero mas maganda yan. Daniel. Daniel. Okay, basa niyo po ano po? Sige po. Ito na lang gamit. Praise subject. Yan. Daniel chapter 3 verse 8 to 30. Si Nebuchadnezzar na nahari na gumawa ng isang larawang ginto na ang taas ay 6 na siko at ang luwang niya ay 6 na siko. Kaniyang itinayo sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Verse 2, nang magkagayon, nagsugo si Nebuchadnezzar ng hari upang pisanin ang mga satrapa, ang mga kinatawan, ang mga gobernador at ang mga hukom, ang mga taga-ingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno at ang lahat ng pinuno sa mga lalawigan upang magsiparoon at sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nebuchadnezzar na hari. Nang magkagayon, ang mga satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador, ang mga hukom, ang mga taga-ingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno at ang lahat ng pinuno ng mga lalawigan ay nagpisan at nagtatalaga ng nagpagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nebuchadnezzar na hari na sila'y magsitayo sa harap ng larawan na itinayo ni Nebuchadnezzar. Verse 4, nang magkagayon, ang tagapagtanyag ay sumigaw ng malakas.
ang inyo'y iniuutos o ang mga bayan, mga bansa at mga wika, verse 5, na sa anumang oras na inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, ng gaita at ang lahat ng sari-saring panugtog, kayo'y mangangapagtira pa at magsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nebuchadnezzar na hari. Sige, ako naman babasa. Saan ka na natapos? Sa verse 6, 5. At ang sino man na hindi magpatira pa at sumamba sa oras na iyon ay iahagi sa gitna ng mabangis na hurnong naglilingas. Kaya't sa oras na iyon, pagkarinig ng buong bayan ng tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, sambuko, ng mga salteryo, at ng lahat ng sari-saring panugtog, lahat ng bayan, lahat ng bansa, lahat ng wika, ay nagpatiripa at nagsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Dahil dito, sa oras na iyon, ay nagsilapit ang ilang taga-Kaldeya at nagsumbong laban sa Hudyo na sila'y nagsisagot at nangagsabi kay Nabucodonosor na hari, "O hari, mabuhay ka magpakailanman. Ikaw, o hari, nagpasya na bawat tao na makarinig ng tunog ng korneta, plauta, alpa at sambuko at salteryo at gaita at lahat ng sari-saring panugtog ay magpapatirya pa at sasamba sa larawang ginto, at ang sino mang hindi magpatirya pa at sumamba ay ihahagi sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. May ilang Hudyo na iyong inihalal sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia na sina Sadrach, Meshach at Abednego. Ang mga lalaking ito, o hari, ay hindi nagpakundangan. Sila'y hindi nangaglingkod sa inyong mga Diyos ni nagsisambaman sa larawang ginto na inyong itinayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo pong mga salita at sa pusong uhaw na iyong mga anak ay ibigay mo po ang mensaheng kailangan po nila sa pagkakataong ito. At ipaunawa ng Banal na Espiritu ang iyong mga salita na aming pag-aaralan sa umagang ito. O Diyos, salamat po. Ito po ang aming hiling at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. So, ang title po na ating pong pag-uusapan ay ayan po, makabuluhang paninindigan. At meron po tayong tema na ano ang bunga ng makabuluhang paninindigan. Na pagtupad
sa isang ideya o pag-iisip. Ibig sabihin, ang bagay na ito na pinaninindigan mo ay nakatanim sa iyong isip. Hindi lamang marahil sa isip, kundi nakaukit sa iyong puso. Kaya mo tinatayuan ito. Imposible namang manindigan ng isang tao sa isang paniniwala na hindi naman niya narinig, na hindi naman niya nalaman. Maninindigan ka ba sa isang bagay na hindi mo alam? Ibig sabihin, ang bunga ng paninindigan ay bunga yung nang naitanim sa kanyang isip at naitanim sa kanyang puso. Laman ito ng kanyang isip at laman ito ng kanyang paniniwala. Sige po, ano pa? Ito rin ay pagkakaroon ng responsibilidad o prinsipyong may pagtitiwala sa sarili at sa ginawa niyang desisyon. Next slide. At tinignan ko pa yung ibang kasing kahulugan. At ang sabi diyan, a place where a person stand. Ito daw yung lugar na kung saan ay tinatayuan ng isang tao batay sa kanyang paniniwala. Ano pa? A way of thinking. Kaya nga sinabi ko kanina, ito'y nasa isip, nasa puso. Ano pa? To raise place where people may stand or sit. Tinatayuan, tinutuntungan, pinaninindigan. Sige, tapos na. Doon na lang muna. Mamaya na uli. So, nabanggit ko kanina na meron dalawa diyang klase ng paninindigan. Yung isa ay masasabi kong makabuluhan. At yung isa ay hindi makabuluhan. Ano yung hindi makabuluhang paninindigan? Yung paninindigan ni Haring Nabucodonosor na sa kanyang pag-aakala na yung kanyang ipinagawang gintong ribulto na itinayo niya doon sa kapatagan ng Babylonia, inakala niya na yun ang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa kanyang pakikipaglaban. Kasi ang tao ay hindi po ba makapaniwalang may Diyos kapag hindi nila nakikita? Kasi sa Old Testament, ang Diyos ay hindi nagpakita. Hindi niya pinakita ang kanyang muka. Kay Moses, pinakita yung likod. Sapagkat mamamatay ang makakita sa Diyos sa tindi ng kanyang kabanalan. Kaya nga makikita lamang natin ang Diyos pagdating na natin at tayo meron ng glorified body. Pagdating na natin at pag-uwi natin doon sa langit. Kahit si Moses na yun, hindi pa rin nagawa ng Diyos na ipakita ang kanyang muka. At hindi kasi yun ang importante. Ang importante ay ang iyong pananampalatayang may pagsunod sa kanyang nais at kalooban. So balik tayo kay Haring Nabucodonosor. Meron po siyang paninindigan. Sa katunayan, yung kanyang paniniwala na yon na nag-udyok sa kanya na kunin ang mga ginto na kanyang naipon. Yung ginto lamang na nakuha sa templo, yun lang ang hindi niya ginalaw. Pero yung mga gintong nasamsam niya sa ibang mga bansa na kanyang nasakop, ay nakaipon po siya ng tunoy-tunoyladang ginto. At yun po ay pinagawa niya doon sa kapatagan ng Dura, Babylonia. Ito po ay malawak na lugar. At mula doon sa lugar na yon na pinagtirikan, sigurado taon po ang binilang nitong project na ito. Ito po ay malaking project. At kung hindi po mahusay ang magpapaproject nito, baka mangawala yung mga ginto na yon. Eh, palibhasa takot sila kay Haring Nabucodonosor. Tepok sila pag ninakaw nila yung mga ginto na yon. Yung sa proyekto na yon. Tinayo niya yon doon sa kapatagan ng Babylonia. At hindi lamang yon itinayo, kundi nagtayo din siya doon ng hurnuhan. Siyempre, bago naman buuin ng isang batas, at bago i-implement sa mga kababayan, nakaset up na. Halimbawa, sa Pilipinas, bago ibinatas yung silya elektrika, bago in-implement
bibitayin ang bawat heinous crime. Palagay nyo, doon pa lang kaya bibili ng silya elektrika? O nakaset up na yun sa mga kulungan? Bago nila buuin yan, bago nila implement yung batas na yan, nakahanda na ang mga kailangan. Dahil magiging magulo, kapag nag-implement ka ng batas, na hindi mo man lamang inayos. Ano ho? O halimbawa, nag-implement si Haring Nabucodonosor na uhurduhin yung tapos doon pala maggagawa. Ibig sabihin, nakaset up na yon. Maaring malapit doon sa na yon. At yun ay public. Ang dati kasi pong execution public, ngayon bawal. Public execution. Pagpaparusahan ng isang tao, pwedeng panaudin ng taong bayan. At nagkakaroon ng takot ang taong bayan kapag ginagawa yung public execution. So kung mapapansin po natin dito, nanindigan si Haring Nabucodonosor na yung kanyang pinagawang iyon ay yun ang Diyos. At inutusan niya ang lahat ng kanyang nasasakupan. Kumbaga, kung mapapansin po natin yung istorya, merong grand reunion. Pinatawag ni Haring Nabucodonosor ang kanyang mga tauhan. Ang mga namamahala sa bawat bayan na kanyang nasakop, ang mga gobernador, mga hari, mga nasasakupan niya, lahat, tagapayo, lahat. Nasabi nga, anumang bika bansa, parang talagang global to global event. Na talagang isa lamang ang ating sasambahin, itong Diyos na ito na aking ipinagawa. Pahanga-hanga, yung pala, kompleto na instrument. Halos lahat ng instrumento, nung sinaunang instrumento ay nandun. Talagang matinding piyestahan ito at talagang grand reunion talaga. Na sa oras na marinig yung tambuli at tunog ng mga plauta ay magsisimula na sila ng pagsamba. Makikita natin si King Nabucodonosor, religious din, religious. Yun nga lang, mali yung konsepto niya. So bakit natin masasabing hindi makabuluhan ang paninindigan ni Haring Nabucodonosor? Sapagkat, kung mapapansin natin, tinalo yung kanyang paninindigan ng tatlo. Samantalang kakampi niya lahat. Masasabi po nating makabuluhan ang ating paninindigan kung ito ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Sinabi yan ng Panginoong Jesus nung siya'y nagturo. Anong sabi niya? May 2 taong nagtayo ng bahay. Ang isa ay sa buhaginan. Ang isa ay sa ibabaw ng bato. Nagkaroon ng bagyuhan. Nagkaroon ng dilubyo. Sinong nanatiling nakatindig? Ang nakatayo sa ibabaw ng bato. Sa kapanahunan po natin ngayon, dami nating naririnig. Kahit nga yung bakuna minsan naririnig natin. Kaya natakot yung marami. Dahil daw doon sa ituturok na yun, nandun na yung microchip na gagamitin ng Antichrist. Kaya tuloy natakot yung mga tao, ayaw kasi magpatatak. Pwede ba natin tayuan yun, yung paniniwalang yun? Yung ba'y may basihan? Saan ba ilalagay yung tatak? Dito ba? Sabi ng Biblia, yung tatak ay dito ilalagay. At dito. Ituturok dito Siksik-sik na ba yun? Wala pa nga yung malukpit na hari Kuminsan, yung paniniwala natin, binabase natin dun sa sabi-sabi. Kaya tuloy, pag dumating yung sitwasyon, nangangapa po tayo, at tayo naliligaw, hindi natin malaman ang ating gagawin, at nakakapag-desisyon tayo ng mga hindi tamang desisyon sa ating mga buhay.
Bakit? Kasi ang basihan po natin ay hindi sa ibabaw ng bato. Bumagsak yung kinapitan ni Haring Nabucodonosor. Ano ho? Inakala niya na yun ang Diyos. Subalit, salamat. Dahil may 3 na tumayo sa ibabaw ng bato. Bakit ko sinabing sa ibabaw ng bato nakatayo ang pundasyon ng 3? Kasi isang ayon sa salita ng Diyos ang ginawa nila. Nakatayo sa ibabaw ng bato sapagkat sang-ayon sa utos ng Diyos ang kanilang ginawa. Tumayo sila sa paninindigan sapagkat ang mga Hudyo, bata pa lamang, ay tinuturuan na yan. Yung 10 utos, alam na nila. At isa sa pinakamahalagang utos ng Diyos ay huwag silang gagawa ng anumang bagay na sasambahin nila, na gagawin nilang Diyos. At luluhod man lamang doon at maglilingkod. Yon ay isa sa alam ng mga Hudyo. Sa palagay nyo kaya, doon sa Babylonia na yon, 3 lang ang Hudyo. Ilan po ba yung dinalang bihag? Madami. Sa katunayan, hindi lang kabibihag pa nila noon. Makailang henerasyon na sila doon. Nung mangyari ito, ilang taon na nakakalipas, ay kada taon may nanganganak eh. Ibig sabihin, marami ng mga Hudyo doon. Pero dahil sa takot, hindi sila nakapanindigan. At yun 3 lamang. Ang dami pong paniniwalang lumalabas, lalo na po sa henerasyon natin. At hindi naman katakataka sapagkat nung panahon pa naman ni Pablo, meron ng mga ideya, mga kaisipan ng tao na gustong buwagin ni Pablo sa isipan ng mga tao. Lalo na po yung mga paniniwala tungkol sa mga uri ng pagkain, yung mga ani-anito, yung mga nabalis ka, yung mga nagalaw ka. Ano sabi ni Pablo sa Colossian? Huwag na kayong pasakop sa ganyang uri ng paniniwala. Para bang sinasabi niya, kung alam nyo si Kristo ang pinuno ng all principalities and powers, ay yung utos na lang ni Kristo ang sundin nyo. Huwag ang mga panuntunan at sabi-sabi. Ano ho? Sapagkat yun ang magbibigay sa iyo ng lakas at tagumpay sa iyong buhay, sa pakikibaka natin sa daigdig na ito. Ngayon, tingnan natin yung bunga. Ano nga ba ang bunga ano nga ba ang ibinubunga ng makabuluhang paninindigan? Halina't tuklasin natin, parang bata, halina't tuklasin natin sa ating pag-aaral. Ang akin yatang outline pambata. Sige po, next slide. Yan. Una, ito ay nagbubunga ng katatagan. Anumang dilubyo ng buhay na iyong pagdaraanan, mananatili kang matatag kapag ang pundasyon ng iyong pananampalataya ay nakabase sa salita ng Diyos. Hindi ka mangangapa sa dilim. Para sinabi ni Pablo, hindi ako sumusuntok sa hangin. Di ako, alam ko ang aking pinaniniwalaan. Alam niya. Kaya po natuturete yung iba eh. May kantang turete. Turete. Kaya yung iba natuturete, yung ibang mga mananampalataya. Kapagkat ang pinanghawakan nila ay yung narinig lang nila. Yung paniniwala ng kanilang kapitbahay. Kaya nga po tayo lagi pinagbabasa ni Pastora ng Biblia. Para yung paniniwala natin ay malinis, kung ano yung sinasaad sa Biblia, yun ang ating paniwalaan, yun ang ating panghawakan. Sapagkat yun ang magbibigay sa atin ng tatag sa buhay, lalo na sa panahon ng mga pagsubok. So kung mapapansin po natin dito, palibasa, nakatayo sa ibabaw ng bato.
o sa pundasyon ng salita ng Diyos, ang paniniwala ng tatlo na yon, matatag nila itong naharap. Totoo yung sinabi ng Panginoon, na kapag ang pundasyon daw ng iyong pananampalataya ay nakatayo sa ibabaw ng bato, ay mananatili kang matatag. At ito nga, nakapundasyon sa ibabaw ng bato. Kung mapapansin natin dito, nakakatakot yung utos na yun. Nakakatakot at nakakakilabot. Biro mo, lulutuin ka ng buhay. Di bali nga sana kung may sahog. Nagalit nga si Haring Nabucodonosor pa nung tinanong, in-interview muna Alam niyo, mahal din ni Haring Nabucodonosor yung kanyang mga kagawad. Mahal niya rin yun kasi tinraining niya yun Kung tutuusin yung tatlong na yun, yung apat na yun, dumaan niya sa masigsigang training bago gawing tagapamahala doon sa palasyo. Ibig sabihin, napamahal din siya sa mga tao yun. Kaya nga, binibigyan sila ng pagkakataon na magbago ang isip, na baguhin ang kanilang pananaw, na baguhin ang kanilang paninindigan, na sa ganun hindi sila maihagi sa apoy. Ano sabi ng tatlo? Magalang silang sumagot. Hindi po sarcastic yung tatlo sa kanilang pagkakasagot. Nagsasabi lang po sila ng totoo. Ano sabi ng tatlo? Mahal na hari, wala po kaming tutol sa nais nyo. Basta ang amin pong, para bang sinabi, basta ang amin pong desisyon, ay hindi po kami luluhod, isasamba sa ribultong ipinagawa ninyo. Ang amin pong Diyos na pinagdilingkuran, ang magliligtas sa amin, sa apoy na yan, at sa inyong kapangyarihan. At ito pa matindi. At kung hindi man po niya gawin yaon, hindi rin po kami sasamba sa ribulto na iyong ipinagawa. Pumapapansin po natin, bakit nila nasabi yun? Bakit ganun sila katapang? Bakit ganun sila katatag? Kasi ang pundasyon nila ay nakaukit sa bato, sa salita ng Diyos. At kapag nasa salita ng Diyos ang ating paniniwala, ang ating pangahawakan, ang ating magiging buhay, matatag kang mahaharap mo ang mga pagsubok ng buhay. Pasinin natin yung mga disciple. Yung 12 apostles, napanood nyo na po sa YouTube kung paano silang mga namatay. Panoodin nyo po sa YouTube kung paano namatay ang mga apostol. Meron doon, ipinako sa krus. Meron doon, nakapako na, binalatan pa ng buhay. At pagkabalat sa kanya, pinatawag yung kanyang mga disipulo at nag-preach pa. Si Andres yata yun, kung di ako nagkakamali. Nag-preach pa, nangaral pa, nagpaalala pa sa kanyang maiiwang mga disciple. Natatagan ninyo. Bakit nagkaroon sila ng ganung katatagan? Sapagkat pinangawakan nila yung sinabi ng Panginoon sa kanila, uusigin kayo dahil sa akin. Kakalad ka rin kayo sa mga lansangan dahil sa akin. Bakit natayuan nila ang ganung katindi pagsubok ng kanilang buhay? Bakit? Pagkat nakatanim sa kanilang utak, sa kanilang puso, ang sinabi ng Panginoon sa kanila. Minsan ang itinatanim natin sa ating isipan, kaya hindi tayo makatayo sa gitna ng mga pagsubok, ay yung sabi-sabi. Lalo na yung mga prosperity gospel. Alam niyo, mga prosperity gospel, puro mabubuti lang sinasabi niyan. At kung meron yan ngayon, noon pa man meron na yan kung babasahin niyo po ang Biblia. Panahon ni Jeremiah. Si Jeremiah, walang maniwala talaga sa kanya. Kahit isa.
Kaya po napahamak ang Israel, kaya sila ay nasakop ni Haring Nabucodonosor eh. Bakit? Dahil doon sa maling paniniwala, doon sa mga bulaang propetang nangaral sa kanila, yun ang kanilang pinakinggan. Pero kung pinakinggan nila yung salita ng Diyos na dinadala ni Jeremiah sa kanila, sumuko kayo, magpailalim kayo, hindi sana nagkaroon ng dilubyo ang buhay nila, hindi sana sila itinapon, kundi pamamahalain pa sila doon. Ang gusto lang naman ni Haring Nabucodonosor, magpailalim ka eh. At binigyan na sila ng Diyos ng kaligtasan, binigyan na sila ng Diyos ng pundasyon na pwede nilang tayuan sa panahon ng darating na mga pagsubok sa kanilang buhay, pero hindi nila pinakinggan. Sino lang nakinig? Si Jeremiah. Sinong natirang buhay? Jeremiah. At sino pa? Yung mahihirap. May yaman, na doon. Naglakad mula parang death march. Naalala yung death march? Tarlac, mga sundalong Amerikano at Pilipino, pinaglakad. Bakit ba tinawag na death march yun? Marcha ng kamatayan. Yun. Talagang umiinom sila, sabi nung mga mga nagsasabi, iniinom nila kahit ano yung madaanan nilang tubig. Kung yun ay nasa pulasi, kung yun ay maputik, dahil sa tindi ng uhaw, ininom nila. Kaya ang laki ng pension nun eh, yung mga US ano yun eh. Ang laki na binigay sa kanilang pensyon. Bakit? Kasi grabing hirap ang dinaanan nila sa nangyaring yung gera. So kung may papansin po natin, yan po ang bunga. Ito ay nagbubunga ng katatagan. Anumang dilubyo ng buhay na iyong pagdaraanan, kapag ang pundasyon mo ay nasa salita ng Diyos at nandoon sa paniniwalang yun, magiging matatag ka, kapatid. Tutulungan ka ng biyaya at lakas ng Diyos. Amen po ba? So pangalawa, na bunga. Ito'y nagbibigay at nagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Sa verse 28, tema, pwede pong pakibasa, verse 28. Apo. Noong chapter 4, chapter 3. Yan. Ano nangyari? Babasahin ko doon sa umpisa ng konti ha, para po makuha niyo yung sustansya. Lumapit si Haring Nabucodonosor sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, lumabas kayo, riyan, at hali kayo, Sadrach, Meshach, at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Pasinin natin yung word, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Nakitang sila ay lingkod ng Diyos. Nagbigay kalwalhatian sa pangalan ng Diyos ang paninindigan nila. At dahil doon, na iba ang aura ni Haring Nabucodonosor, sayang pala yung parang ganun yung mangyayari doon. Hindi man yun nabanggit, baka sabihin nyo, ay nagdadagdag si pastor ng Biblia. Para-pray ko lang yung istorya. Para bagang, sayang yung pinagawa kong libulto, hindi pala talaman yun yung Diyos. Ito pala ang Diyos, yung Diyos ni Sadrach, Meshach, at Abednego. At nagpalabas pa siya dito ng utos. Kung papasinin niyo pa yung another verse, doon sa bandang ibaba, nagpalabas siya pa dito ng utos na sino man daw lalait, hahamak sa Diyos ni Sadrach, Meshach, at Abednego ay kakatayin, pati kasama ang kanilang mga anak at angkan.
ang makabuluhang paninindigan, una, nagbibigay katatagan. Pangalawa, do'y nagbibigay at nagdadala sa kaluwalhatian ng Diyos. Napapapurihan ang Diyos sa buhay ng tao tatayo sa ibabaw ng bato. Pangatlo, next slide. Hindi lamang ito nagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos, kundi nagdadala rin ito ng kaligtasang pisikal at espiritual. Akala ni Haring Nabucodonosor, katapusan ng tatlo, tingnan ko lang kung may Diyos na magligtas sa inyo. Iniligtas sila physically. Yung katawan nila. Alam nyo, napakatindi nung init ng pugon. Dahil may mga berdugong inutusan si Haring Nabucodonosor. Makalaki pa kay kay Kuya Berdugo. Inutusan. Dahil sa masigasig nilang pagsunod doon sa hari, binuhat nila yung tatlo at iniakyat doon sa ibabaw ng urno, pero dumila yung apoy dahil sa daming ginatong siguro, dumila yung apoy, nasunog yung nagdala. Samantalang yung tatlo, tuloy-tuloy na bumagsak doon sa naglalagablab na, hindi asupre ha, naglalagablab na apoy. Takanta si Haring Nabucodonosor, bakit naglalakad pa? Ang tingin ko, 4. Di ba 3 lang ang ating inihagis? Bakit ang tingin ko 4? At lalakad-lakad doon sa gitna ng apoy. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. May kanta tayo na, ano? Baka yun ang pinaghugutan nila nung awit na yun. Hindi man tayo literally mapadaan sa apoy na yun. May mga apoy ng pagsubok tayong pinagdadaan. Kung sakali mga pahintulot ng Diyos na pagdaanan mo yun, hindi ka sasaktan ng apoy. Manapay, may pagpapala ka nga doon mapupulot pagkatapos. Di masihub. Matapos siyang subukin ng matindihan. Anong pagpapalang kanyang napulot pagkatapos? Nakilala kita sa balita lamang. Pero ngayon, nakita na kita ng mukhaan. Di ba pagpapala yun? Yan po. Nagdadala ng pisikal na kaligtasan. Si Noah. Sinong naligtas sa dilubyo? Diba yung taong naniwala sa salita ng Diyos? Yung mga hindi naniwala, patay lahat. At 8 tao ang natira noon. Nung dilubyo na yon. 8. 4 pala ito. 8. Pagka yung mga PWD na mga tinuturuan namin, ibig sabihin 8. 4. Pero barok yun, ha? Barok. Okay. Si Suniwa, di po ba? Sila'y naligtas. Bakit? Sila lang yan naniwala Sila lang naniwala doon sa salita ng Diyos na sinabi ng Diyos, gumawa ka ng arko, isama mo ang pamilya mo. Ginawa nila. Naligtas po sila. Physically at spiritually. So bakit natin dinadagdag yung spiritual? Napaka-importante kayo sa spiritual. Kasi pwedeng hindi ka maligtas physically. Kung kalooban na ng Diyos na mawala ka sa mundong ito, dadanas ka talaga ng ganun, katulad ng mga apostol. Pero kung hindi pa nila oras, hindi sila mamamatay doon. Kahit i-torture sila ng matindihan doon, hindi sila mamamatay. Tingnan nyo nangyari kay John. Inululublob daw yun sa kumukulong mantika, pero hindi mamatay-matay at hindi mapaso-paso. Kaya ang ginawa ng emperor, tinapon sa island of Patmos. Bakit? Hindi mamatay-matay si John. Meron pang isang susulatin. The last book of the New Testament. Revelation.
Nasa matinding apoy ang mga mananampalataya noon. Apoy ng pagsubok na pinagdadaanan. At kailangan nila ang encouragement. At ang book of Revelation ay word of encouragement. Na sa magtatagumpay, magkakaroon ka ng bagong pangalan. Sa magtatagumpay, uupong kasama ko doon. Sa magtatagumpay, ibibigay ko ang kaharian ni David. Sa magtatagumpay, makakarating sa langit. Sa magtatagumpay at tatayo sa kanyang pananampalataya, merong magandang kinabukasan, merong bagong langit at bagong lupa na hindi na dadanasin pa ang anumang uri ng kahirapan. Yan ang kanyang mensahe. Huwag na nating intindihin yung mga sungay-sungay doon. Pang-apat, naghahatid ng promosyon. Yung mga taong liko, ang gusto sa iyo ay ibagsak ka. Yung liko ang pag-iisip. Alam niyo yung mga nagsumbong, liko ang pag-iisip noon. Gusto lamang noon na kamkamin yung pwesto. Diba, ganun din na nangyari kay Daniel, kaya siya naitapon sa kulungan ng mga leon. Naiinggit sila, sapagkat si Daniel ang napipisil ng mahal na hari, Darius, na mamamahala ng buong kaharian ni Cyrus the Great. Siya ang napipisil sapagkat may nakikita ang hari sa kanya na siya'y lingkod ng Diyos. Gusto nga iligtas ito nung hari. Wala talaga siyang magawa kahit pala hari. Kahit gusto mo iligtas yung taong mahal mo, hindi mo pa pag may nalagdaang kang batas, hindi mo pala kayang iligtas. Pero alam ni Daniel na mayroong magliligtas sa kanya. At kung hindi mang gawin ng Diyos na iligtas siya doon sa kulungan ng mga leon, hindi pa rin magbabago ang kanyang isip. Ano nangyari? Matapos ang pagsusumbong ng mga tao na yon, sa halip na yung iniisip nilang ibagsak, ay lalong nataas. Itinaas ni Haring Nabucodonosor nang tungkulin ang tatlo. Inyo po yun mababasa doon. So yan po ang bunga. At bilang konklusyon, tayo. Ayan. Kamusta ka, kapatid? Ano ba ang paninindigan ang hawak mo ngayon? May pinagbabasihan ka ba? May pinagbabasihan ba ang iyong paninindigan? Ito ba'y nakatayo sa ibabaw ng bato? Sinabi ni Pablo, ang mga katagang ganito. Kaya't ako'y tumatakbo patungo sa tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin, makabuluhan ang kanyang ginagawa at hindi ito mawawala ng saysay. Ibig sabihin, nang sumusuntok sa hangin, ay pinahihirapan mo ang iyong sarili nang walang kabuluhan tulad ng ginawa ng 400 propeta ni Baal. Tingnan nyo, nagsayang ng pagod yung 400 propeta. Nagsugat pa yon. Naglaslas pa ng katawan para lamang pakinggan ang kanilang dalangin. Maghapon na ba hanggang tanghali? Mula umaga, nagsimula ng magdasal yung propeta ni Baal. Nagsimula ng magdasal. Kasi ang sabi ni Elias, sige, mapatunayan natin kung sinong Diyos. Kung yan si Baal, ay di yan ang sambahin nyo kung yan ang talagang tunay na Diyos. Pero kung si Yahweh ang tunay na Diyos, itong sambahin nyo. Kaya nagkaroon ng paligsahan ng mga panahon na yon. Nagtayo ng dambana yung propeta ni Baal, 400 sila lahat. Naglagay din ng gatong, naglagay ng handog. Pero walang apoy na pansindi. Hindi sisindihan. Ang tutugon sa pamamagitan ng apoy mula sa langit, natutupok doon sa handog, siya ang tunay na Diyos. Yung propeta ni Baal nagsimula umaga, inabot na alas 10,
Meriendahan na, hindi pa rin nadating ang apoy mula sa langit na kanilang pinagdarasal doon sa kanilang propeta, ay napakarami pa nila. Pawasan na sila, ginandahan nila ang sayaw. Nagsasayaw. Hindi pa nakontento sa sayaw. Naghubad. Kumuha ng panlaslas. Nilaslas ang katawan. Dugo-dugo na. Siguro maaawa na sa atin si Baal. Baal, Baal, ipababa mo ng apoy. Walang bumababang apoy. Bakit? Sapagkat si Baal ay hindi tunay na Diyos. Anong gusto ko i-point dito? Nagsasayang ka ng panahon. Nagsasayang ka ng oras kapag ang pundasyon ng iyong pananampalataya ay hindi nakabase sa salita ng Diyos. Samantalang si Elisha, lumuhod siya. Hindi pala muna siya lumuhod. Inayos niya ang kanyang dambana. Nagpaigib ng tubig. Umigib kayo. Basahin ang handog. Basahin ang mga kahoy. Talagang sobrang basa, umagos yung tubig. Tapos lumuhod po siya at saglit po lamang siyang nagdasal. Maya-maya yan ang langit. Sunog ang handog. So tayo pong lahat ay tumayo. Umawit po tayo ng isang awitin bago tayo mag-pray.
sa iyong mga salita. Napakayaman ng iyong salita na bumabago sa amin. Nagbibigay sa amin ng tamang pananaw na dapat naming tayuan sa buhay. Lalo ngayon na lumalawak ang kaalaman ng tao, iba-iba ang aming mga naririnig, iba-ibang paninindigan ang aming nakikita. Kaya mo, O Diyos, na lagi kaming mauhaw sa iyong salita. Lagi namin itong basahin. Sa ganon, malagyan ang aming kaisipan ng tamang pundasyon na dapat naming tayuan, lalo na sa darating na panahon na kapag dumating na ang masamang araw ng daigdig na ito, ay makapanindigan kami sa tama, makapanindigan kami sa ibabaw ng bato at paranasan ng iyong kapangyarihan sa pagsasagawa nito. O Diyos, salamat po. Thank you for your faithfulness. Salamat sa pagpapakain mo sa iyong mga anak. Alam mo ang kanilang kauhawan. Kaya nais mo sila laging busugin ng iyong mga salita. Kaya salamat po, Panginoon. Tama ang sinabi mo sa iyong salita. Na lumapit ang mga nauuhaw. At sila iyong titighawin ang uhaw. Thank you so much for your word. Establish mo ito sa kanilang puso at isipan. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you, Lord God, for another victorious day. Hallelujah! Truly, Lord God, you are our firm foundation. Amen. Jesus, you're my firm foundation, and I know I can stay unsecure. Jesus, you're my
Amen. Magandang mensahe, ano po? Sa magandang mensaheng yon, nakita natin doon din yung hinihingi ng Diyos na klase ng pananampalataya. Isa lang po. Ang ginawa doon sa tatlo na hindi sumamba, amen? Mesak, Abednego, hindi sila sumamba. Anong ginawang parusa? Nilagay sa pugon at sinunog. Nabasa natin, hindi sila nasunog. Amen? Yun din po kasi ang ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. Kaya ang hinihingi ng pananampalataya, tunay na hinihingi. Ganun natin tutumbasan ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Tayong mga nasa huling panahon, patutunayan ng ating pananampalataya na ang ating Diyos ay higit pa sa ating buhay. Hindi tayo natatakot mamatay. Patutunayan ng ating pananampalataya kasi pananampalatayang walang kalakip na gawa, anong tawag? Patay. Kaya kahit napakalaki ng pananampalataya mo, sinasabi ng iyong bibig, pero hindi nakita sa aksyon, you are dead. Kasi lahat tayo, ganun na magiging katumbas. Patutunayan natin sa lahat ng tao na tayo ay karapat-dapat sa kamatayan ng ating Panginoon sa krus. Kaya kailangan tayo maging handa, tayo mga nasa huling panahon. Napakaganda ng ginawa mensahe ni Pastor Robert, kaya nawa, bigyan din natin siya ng malalim na pagpapahalaga. Kaya tayo nagbabasa ng Biblia para makita natin yung mga naranasan ng ng mga unang panahon, na mga unang pinili ng Diyos na sinabi niyang ito'y aking lipi, minahal ko ng higit sa aking buhay. Pero hindi sila nakamit ng pagpapalang kanilang inaasam, yung kanilang lupang pangako. Dahil sa hindi pagsunod at dahil sa hindi pagpapahalaga. Kaya sa mga kapatid kong naririto, alam ng bawat isa at nakikita na sa sitwasyon at pangyayari na tayo nasa huli ng panahon, hinahanapan na tayo ng Panginoon ng katibayan ng ating tunay na pananampalataya. Kaya hahanapin niya na tahanapin at kailangan niyang makita. Hanggang may pagkakataon tayo at hindi pa siya nabalik, pero malapit na siyang bumalik. Dahil kayo nagbabasa ng Biblia, alam na ninyo na ang sitwasyon, panahon ngayon ay malapit nang dumating ang Panginoon. Pero kung inaakala natin hindi tayo haharap sa matinding pagsubok, napakatindi ng mga pagsubok pa nating haharapin tulad ng pandemya. Hindi na tayo magiging malayang katulad noon. Kaya kailangan na nating i-adjust ang ating sarili. Pag ikaw ay nagpabaya sa iyong pananampalataya, ano pa ang pwede nating ihandog sa Diyos? Wala na. Diyan lang natin patutunayan ng hindi tayo, diyan natin patutunayan na karapat-dapat na ang Panginoon ay mamatay para sa ating kasalanan kasi lumakad tayo sa kanyang katuwiran. Tayo manalangin, huwag pabayaan ang buhay pananampalataya. Palaguin sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin. Teka muna pala bago tayo manalangin. May gustong magpasalamat? Tinatanong ko lang, may gustong magpasalamat? Kung meron lang. O may gustong magsalita? Ikaw. Siyempre, narinig ko ang tunig, ang Espiritu Santo. May magpapasalamat. Ano lang po, papasalamat po ako sa Lord kasi tunay na naging faithful siya sa akin. Tunay na tapat. Kahit sa panahon ng pandemya, hindi natin maiwasan na madaming nawalan ng trabaho, ganyan, madaming nahirapan. Gusto ko mapasalamat kay Lord dahil yung impact sa akin is iba. Imbis na mahirapan, lalong mas magaan, nasa bahay lang, work from home, ganyan. Tapos, binales pa ako ni Lord na na-promote ako sa work, kahit nasa bahay lang. And, tunay nagpapasalamat ako kay Lord. Yun lang po. Meron pa? Aba, totoo ba yan? Totoo kasi nakita ko. Ayun po. Kung ang kapatid ko po ay pinromote sa work, ako po ay walang trabaho. Pero ang pagpapala ng Panginoon ay grabe. Nagpapasalamat din po ako sa pamilya ni Pastor.
Hindi po. Kasi isa po sila sa instrumento na ginamit sa pagpapala sa amin. Sabi nga po ni Pastor Ruel, baka hindi ka dun para sa trabaho na yon. Ang una mo lang gawin ay maglingkod. Kahit anong mangyari. Huwag madlangan ng kung anong bagay na tingin mo ay parang akala mo ay maganda sa paningin ng tao pero hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Kaya ang unang step po talaga ay maglingkod sa Panginoon kahit anong mangyari. Anytime na gagawin mo kay Lord, siguro po sa ngayon, di natin nakikita yung resulta, pero at the end, makikita mo yung pagpapala ng Panginoon. Yun nga po, pinagpala ng Panginoon at nawa, Lord, yung pinagpapray ko po lagi na nawa pag natin yung blessing Panginoon ay hindi magbago yung paglilingkod ko, nawa ay lalo mag-apoy. Pero hindi pa rin po nawawala siyempre yung pagsubok pa din na doon pa rin yung asahan mo na the more the blessing, yung pagsubok, mas malaki pa rin yung pagdadaanan mo. Kaya maging matalino tayo sa pagkilos, paggawa natin na kung ano man yung pinagdadaanan mo, huwag kang susuko. Kasi nadyan si Lord laging handang gumabay sa'yo. Ayun po. Meron pa po. Ibig sabihin, sa ganitong panahon, ang ating itingnan, ano ang pakinabang ko sa sitwasyon? Pag binago mo ang iyong pananaw, binuksan mo ang pagkakataon sa iyong buhay. Kaya sa halip na tingnan yung hirap na dinadaanan, ang tingnan mo, ano ang gusto ng Panginoong makita ko sa sitwasyon ngayon. Kasi ikaw ay iba, ikaw ay kanyang anak, meron siyang ginagawa. Kaya laging buksan ang isipan sa oportunidad na ibinibigay ng Diyos. Hindi ka pinapahirapan, ikaw ay kanyang tinutulungan at inililigtas. Tayo na pong manalangin. Amen. Taas natin ating kamay bilang pagpapala ng Panginoon. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa Diyos na hari ng mga hari at Panginoon ng langit at lupa, sa Diyos na may kapangyarihang bumago sa kanyang mga anak, sa Diyos na may kapangyarihang magligtas sa lahat ng sitwasyon ng kanyang mga anak, sa Diyos na may malalim na panukala sa ikabubuti ng bawat isa, at sa Diyos na nagbibigay ng pagpapala, kaayusan, katagumpayan, at pagkakaisa, at sa Diyos na tumawag sa amin. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat. Baunin ng bawat isa ang pagpapalang mula sa iyo. Taglayin ang bawat isipan na ikaw ay may magandang ginagawa sa kabila ng pangit na sitwasyon ng buhay. At tanggapin ng bawat isa ang pagpapalang ikaw lamang ang may kakayahang magbigay sa kabila ng hindi magandang sitwasyon. Nagpupuri kami at nagpapasalamat. Ang aming Diyos ay ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at ang haring babalik dito upang kami dalhin sa kanyang kaharian at pagpalain. Ingatan mo po ang bawat isang iyong mga anak at mga lingkod at pagtagumpayin mo po ang bawat isa sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. God bless you po. Paalala,